sa atin ng may kapal, dagat, ilog, lawa at bukal, pagyamanin at pangalagaan, pagmulan ng kabuhayan, katuwang ang kawanihan ng pangistaan at yamang tubig tungo sa magandang kinabukasan. Sama-sama tulungan sa pagunlad, sapat na pagkain sa bawat hapag, tapat na serbisyo para sa mamamayan at pagmamahal sa inang bayan. Pagunlad ng kabuhayan, katuwang ng kawanihan ng pangistaan at yamang tubig tungo sa magandang kinabukasan. Sama-sama tulungan sa pagunlad, sapat na pagkain sa bawat hapag, tapat na serbisyo para sa mamamayan at pagmamahal sa inang bayan. Ipakita sa buong mundo ang galing mangingisda, bayanig maituring. Sama-sama tulungan sa pagunlad, sapat na pagkain sa bawat hapag, tapat na serbisyo para sa mamamayan at pagmamahal sa inang bayan. Tapat na serbisyo para sa mamamayan at pagmamahal sa inang bayan. At pagmamahal sa inang bayan. Magandang umaga mga katalakayan, lalo na sa lahat ng nakasubaybay ngayon sa programang Ugnayan sa Bicol ng Philippine Information Agency Region 5. Ako po si Weng Brisha Briones, Information Officer ng B4 Bicol at kayo ay nakatutok sa Talakayang Pangpangisdaan, isang programang naglalayong magbigay ng mahahalagang impormasyon at kaalaman tungkol sa sektor ng pangisdaan dito sa Bicol Region. Napapanood tayo ng live sa Facebook pages ng Philippine Information Agency o PIA Bicol Region, B4 Bicol at DWZR Zoom Radio. Sa talakayan natin ngayon, tara na at ating pag-usapan ang iba't ibang recipe ng mga isda bilang value-added products. Sa pamamagitan ng fish processing, makatutulong ito na mabawasan ang post-harvest fish losses at mabigyan ng karagdagang kita ang mga mangingisda at kanilang pamilya dito sa Bicol. Sa gitna ng hamon sa industriya ng pagkain, mahalagang maunawaan ang importansya ng malusog at matatag na dieta. At ang isda nga ay isang mainam na mapagkukuhanan ng nutrisyon. Alam niyo ba na bukod sa simpleng prito o inihaw na hito o tilapia, pwede rin itong gawing tapa, nuggets, lumpia, sisig o longganisa? Nakakatakam, di ba? Samahan niyo kami sa isang malinamnam na talakayan tungkol sa mga reseping pwedeng gawin sa isda na swak sa panlasa ng masa at sa kabuhayan rin. Upang talakayan ang mga benepisyo at proseso ng value-adding ng isda, makakasama natin ngayong umaga si Maria L. Samalna, Head ng Fisheries Post-Harvest and Marketing Section ng B4 Bicol.
Magandang umaga, Ma'am Elsa. Magandang umaga, Weng, at sa lahat ng tagapakinig at taga-subaybay, lalong-lalo na sa ating mga mangingisda at ang kanilang mga pamilya. So Ma'am Elsa, excited ako sa episode natin ngayon dahil isang malinamnam na umaga yung ating talakayan. Pero bago natin ipakita sa kanila ang mga recipe na inihanda ninyo para sa ating mga kababayan na going fishitarian, bigyan muna natin sila ng ideya. Ano nga ba ang Fisheries Post-Harvest and Marketing Section ng BFAR Bicol? Ang Fisheries Post-Harvest and Marketing Section ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay responsable sa pagbuo ng mga pulisiya at pagpapatupad ng mga programa kaugnay sa wastong paghawak, pagproseso at pagmamerkado ng mga produktong pangisdaan. Ang layunin nito ay upang mapataas ang kalidad at halaga ng mga produktong pangisdaan sa pamamagitan ng tamang post-harvest practices, mabawasan ang post-harvest losses sa sektor ng pangisdaan, at makatulong sa pagbuo ng kabuhayan ng mga mangingisda at fishery stakeholders sa pamamagitan ng value-adding at marketing strategies. Napaka-interesting ng mga sinabi ninyo, Ma'am, at na-mention nyo kanina na napakahalaga na mapag-aralan at ma-share din sa ating mga kababayan yung food safety. Hindi lang maituro sa kanila yung proseso. Mahalaga na masisiguro natin na ligtas, nakakainin at maayos yung kalidad. Kailangan alam ito ng bawat gumagawa ng mga value-added products. So, ma'am, ano naman po ang mga interventions o kaya mga tulong na ibinibigay ng ating opisina para sa mga mangingisda at fish processors? Ang mga intervention at mga tulong ng ating opisina sa mga mangingisda ay ang pagsasagawa ng mga pagsasanay sa fish processing, handling, packaging at marketing, pagbibigay ng technical na suporta at kagamitan para sa kanilang fish processing at cold storage, pagbuo ng mga produkto mula sa isda para sa domestic at export markets, and pakikipag-ugnay sa mga kooperatiba, LGUs at may pribadong sektor para sa promosyon ng kanilang mga produkto. Ayun. Kung halimbawa ako po, Ma'am Elsa, ay isang ordinaryong mamamayan o kaya kababaihan ng coastal at gusto ko rin na makibahagi sa mga nasabi ninyo, nagbibigay ng mga tulong. Paano po ba makibahagi sa mga ganitong aktibidad? Pumunta lang sila dito sa ating opisina at mag-request sila ng mga trainings o anumang mga assistance na pwede natin ibigay sa kanila o pwede naman silang sumulat dito sa ating opisina kung sila ay nasa malayong lugar at ayo ang pupunta sa kanila. Yes, ayun. Kasi in the past months and weeks, nakita natin yung mga ginagawa talaga po ng Fisheries Post-Harvest and Marketing Section. Marami na rin po yung ating mga natulungan at meron tayong mga aktibidad na mga ginawa kagaya ng mga trainings at yung mga trade fairs. So ngayong taon, ma'am, pinaigting natin ang pag-aalaga ng hito. Yes. In fact, nagkaroon tayo ng mga inisyal na pagpupulong at mga pa-training para sa mga stakeholders, kasabay sa pagpapalakas ng industriya ng hito sa Bicol ay yung pagsasagawa na rin natin ng mga trainings on post-harvest and hito value adding. So, sa episode natin ngayon, ma'am, nasabi ko nga kanina na napakalinamnam ang ating talakayan dahil ipapakita ninyo ang ating mga recipe na ginawa talagang specifically para sa episode na ito, no? So, Ma'am Elsa, let's go! Oo, Go ako fish din it po ay all. excited na ibahagi sa inyo yung mga nagawa naming produkto na para sa hito at iba't ibang isda na marami dito sa Bicol. Ayan. So, punong-puno tayo ngayon. So, mamaya makikita ninyo yung proseso mula sa pinakaunang hakbang hanggang sa pinakahuling hakbang ng pagpoproseso ng mga isdang ito. Ma'am Elsa, ano ba ang mga recipe na gagawin natin ngayong araw? So, narito po ang ilang mga patok na mga recipe na mga bago na magugustuhan ng ating mga bagong henerasyon na mga kabataan. So, meron po tayong gagawin. Ito po yung hito tapa.
At Tapa. tilapia hamonado longganisa at tilapia pastil, yung pastil na pinagkakaguluhan ngayon sa ng mga kabataan, mga estudyante. Oo, Lalo naririnig ko yan. So, oo. pwede pala na gumawa ng hamonado, ng pastil out of fish, out of Yes. isda. Sige. Makikita natin yan mamaya lang. Parang nagugutom na ako, Ma'am Ako Elsa. din. Sige po. So, actually, itong mga recipe na ito ay talagang ginawa ninyo sa pamumuno ni Ma'am Elsa Malna. Sila po yung talagang nag-isip at nag-ano ng teknolohiyang ito. So, natikman ko na yung mga iba nyong ginawa. So, excited na rin po ako na matikman yung mga bagong gagawin ngayon. Ayan, so nandito na tayo sa medyo exciting part kasi ile-level up na natin yung ating talakayan, Ma'am Naning, Ma'am Elsa. So, ano ba yung gagawin natin ngayon? Ang gagawin natin ngayon, Weng, ay ang fish tapa, kung saan gagamitin natin yung karne ng hito. Ito ay isang makabago at masustansyang version ng traditional na paggagawa ng tapa, kung saan yung karne ng baka at baboy ay pinapalitan natin ng masustansya at masarap na karne ng hito. Ito ay minamarinate sa iba't ibang ingredients upang mabalanse natin yung lasa ng asim, tamis at alat. Ayun, parang interesting yun ha. Pwede palang gawing tapa ang isda. Oo naman. Ayun, sige. So ngayon, Ma'am Naning, ano ba ang proseso? Paano ito ginagawa? At ano-ano ang mga kailangan natin para makagawa ng fish tapa? Sa paggawa ng fish tapa, kailangan natin ng kalahating kilo laman ng hito, 1/4 na kutsaritang asin, 1/4 na tasang toyo, 1/8 na tasang kalamansi juice, isang kutsarang asukal, 1/2 tablespoon na suka, 1/4 teaspoon paminta powder, 3 butil na tinatad na bawang o depende sa panglasa, at optional, 1/4 teaspoon na chili powder. Bago tayo magsimula sa paggawa ng tapa natin, dapat yung hiwa ng ating hito fillet ay maninipis gaya ng pangkaraniwang na tapa. So, una natin gagawin ay ihalo ang asin. Ihalo na mabuti ang asin sa laman ng hito. Okay, pagkahalo, iset aside po natin yung laman ng hito. So, panibagong bawal, ipagsasamahin na natin ang lahat ng ating mga ingredients. Unahin po natin yung toyo. Yan, kalamansi juice. Asukal. At upang humaba ang buhay ng ating tapa sa freezer, lagyan po natin siya ng suka. Paminta. 3 butil ng bawang. At kung gusto niyo maanghang ang iyong tapa, pwede naman lagyan ng chili powder o kung kaya sili. Pagkahalo, ibubuhos natin itong ating mixture dito sa hito fillets at paghaluin mabuti. Pag nahalo na, pwede natin siyang ilagay sa isang lalagyan na plastic at ipasok sa refrigerator ng 12 hours o magdamag.
So ayan, eto na yung ating inihanda na fish tapa na gawa sa hito. Kung titingnan mo ng maigi, mukha siyang ma'am na ano, Chicken. mukha siyang chicken. At ang At ang amoy. Amoy masarap, Oo. malinamnam talaga. Talagang nagugutom na ako. Bukas pwede na siyang pretuhin. Tapos bukas. lagyan ng itlog. And then sinangag. Partner Ayun, niya, yung sinangag ang sarap at itlog, naman pwede na yan. siyang hito, tapsilog. Ayan. So, sige. Mamaya, sasabihin namin sa inyo kung ano ang verdict, kung kumusta ang fish tapa. Ito na ang ating finished product, ang hito tapsilog. Wow! At eto na rin ang Ating- exciting part. So, kailangan ko ng tikman kung kumusta naman talaga ang hito tapa. Sige. Try na natin. OMG! Sarap. Sobrang sarap. Amazing! Ang sarap-sarap. Alam nyo ba, wala siyang bakas ng lansa. Mukha talaga siyang Tapa. meat ng pork or baka. Pinalambot na baka. Ang galing. Ang galing. Ang sarap. I think, Ma'am Naning, maganda talaga siyang maging pangkabuhayan, pang negosyo, Oo, and pwede din ito as alternative food dun sa mga taong may special diet na bawal na sa kanilang kumain ng mga baboy, baka, chicken. So, ito na yun. Makakatikim na sila ng favorite nilang tapa. Pero ito ay gawa sa isda. Amazing. Highly recommended. Ngayon naman, dadako naman tayo sa susunod nating recipe. Ano naman ba yung gagawin natin, Ma'am Elsa? So, ang susunod nating recipe ay ang tilapia hamonado longganisa. Wow. Ito ay malinamnam at masustansyang alternatibo na tradisyonal na longganisa na gawa sa ibang karne. Ito ay ginawa mula sa giniling na tilapia at ito ay puno ng natural na lasa. May halong bawang, paminta at mga pampalasang Pilipino na siguradong katakam-takam sa bawat kagat. Ito din ay mababa sa kolesterol at taba Ayun! at walang artificial na pampalasa. Ang o galing. preservatives. Pwede sa mga medyo matanda. Yan. At lalong-lalo na sa mga bata kasi Oo. masustansya. Masustansya. Ayan. Sige, ano ba yung mga kailangan natin at ano yung proseso sa paggawa ng ating tilapia longganisa? Simulan na namin ulit. Yes, let's go! Ang kailangan natin ay, syempre, yung ating star ng ating ingredient ng recipe natin ay ang giniling na laman ng tilapia. So, 1 kilong giniling na laman ng tilapia. So, okay. Ang susunod ay ilalagay natin ang 1 kutsarang asin. Asin. Paghaluin natin mabuti. Okay, gamit muna siya ng kamay. Sa asin ba paghalo. dapat iodized salt? Pwede naman hindi, pero Okay. pwede naman na mas maganda din na iodized salt Okay. ang ating asin. Next po ay lalagyan na natin ang ating bawang. 6 na butil na tinadtad na bawang o kung gusto nyong mas maraming bawang, pwede naman. Sunod ay ang 2 kutsaritang paminta, 2 tablespoon na toyo, Toyo. okay, 1 tablespoon na cornstarch, 1 tablespoon na suka, 1 tablespoon na asukal, at magdadagdag tayo ng 1 teaspoon na paprika para sa kulay, magandang kulay ng ating longganisa. Ayun. So, yun lang. Paghahaluin lang natin lahat hanggang ma-incorporate lahat ng ating ingredients. Naaamoy ko na, Ma'am Elsa. Ang bango-bango ng Mabango. amoy. Mm. Amoy longganisa. So, after nyan is kukuha tayo ng ating
wax paper o kaya plastics kasi bubuo na tayo ng lag. Ayun. Ng ganisa. So, babalutin na siya. Babalutin natin. Pero mas maganda, bago siya ibalot, ilagay muna natin siya sa refrigerator ng mga magdamag para mas ma-absorb niya yung lahat ng lasa ng mga ingredients. Okay. Pero kailangan po ba sa freezer or doon lang Doon sa sa ref lang. Ref Okay. So, magdamag para Magdamag para mas ma-absorb yung absorb lasa. niya lahat ng lasa. Okay. Sige. Kukuha tayo ng isang kutsara ng mixture ng longganisa at ilalagay natin sa ating pambalot. So, yan. I-form lang natin siya ng parang lag. Yan. Gawa na ng ating longganisa. Ayan. Skinless meron na tayong longganisa. Skinless longganisa. Wow. Para naman sa ating panghuling recipe, ano ba yung ating gagawin at ano-ano ba yung mga kailangan natin para dito? Ang huling recipe natin ay yung tilapia pastil. So, ang tilapia pastil ay isang makabago at masustansyang bersyon ng pastil ng Mindanao. Sa halip na kaninang manok, ito ay ginagamitan ng hinimay na tilapia at minisa sa bawang, sibuyas, toyo, suka at kaunting pampalasa para maging malinamnam, bahagyang matamis at may kaunting alat. Ang kagandahan nito kasi 'di ba, medyo nagte-trend yung mga mga pastil na ganyan. Oo. So, meron ding version ng Bifar Bicol. Meron tayong bagong version ng pastil. Sige, eto excited din ako na matikman to kasi isa to sa pinakabago nating innovation, di ba, Ma'am Naning? Ayan. So, simulan na natin ulit. Let's go! Okay. 2 pirasong in-steam na tilapia. Mantika, isang medium size na onion, 4 na butil na bawang, 2 kutsarang toyo, 1 kutsarang oyster sauce, 1 kutsarang suka, salt and pepper, at 1 kutsaritang brown sugar. Himayin ng pino ang in-steam na tilapia. Igisa ang sibuyas at ang bawang. Idagdag ang hinimay na tilapia at haluin ng mabuti. Timplahan ng toyo. Suka. At oyster sauce. Idagdag ang asin, paminta, at asukal. Lutuin mabuti hanggang sa medyo malutong at tuyo na ang timpla. Malapit nang matuyo ang ating pastil. So, yung next Sarap. natin is magpiplating na tayo. Babalutin natin siya sa dahon ng saging. Ayan, ito ang ating dahon ng saging. At ang bango na po. Ang bango-bango na. Ang bango na dito Pwede na sa aming tayo studio. So, yan. Pwede na siya. Off na natin ang ating apoy. Okay na itong ating pastil, pero papalamigin muna natin bago natin balutin sa dahon ng saging. Ito
na ang ating finished product na fish pastil na gawa sa tilapia, ang bagong pagkakaguluhan ng mga tao. Talaga ba? Sige, para Sige. mapatunayan kung talaga bang pagkakaguluhan ito, it's time for the judgment. So, syempre, ako naman po Ikaw ang na yung unang titikim. unang titikim sa ating fish pastel na tilapia. Sige, testing na natin Testing to. na. Aba, amoy nga natin. Sarap. Tsaka ang ganda kasi nakabalot siya sa dahon ng dahon. saging. So, pwedeng diretso na ito yung babaunin. Ganon. Sige. Testing. Tunay nga naman talagang napakalinamnam ng episode na ito kasi ang sasarap. Garantisado na masarap, malinamnam at malinis yung ating mga produkto. Maraming salamat, Salamat Ma'am naman. Maria Elsa Malna at sa Salamat lahat naman, Miss Weng. ng inyong team po sa Fisheries Post Harvest and Marketing Section. Dito sa ating mga interns, OJT from CSPC na tumulong din sa amin during the shoot. So, napakasarap po talaga nung mga produkto, yung mga recipe na ginawa ngayon. 3 lang yung ginawa pero talagang yung aming team. sulit na yung sulit. araw natin. Napakasulit. So, ipasada na din natin, Ma'am Elsa, kasi po, ang aming regional office, ang BFAR Bicol, we already have produced the volume 3 of the Going Fishitarian BFAR Bicol Recipe Book sa pangunguna ni Ma'am Maria Elsa Malna. Ito pong libro na ito ay volume 3. So, nasabi nga po ni Ma'am Elsa na meron tayong paparating na volume 4 na this will be released yung On e-copy September. on September. So, ito, nandito po yung listahan, yung lahat ng mga recipe na pwede nyong gawin sa inyong mga bahay at pwede rin pong pagkakakitaan. Ayan. Maraming salamat. Maraming Ma'am salamat, Maria Miss Elsa Malna. Weng. Okay, maraming salamat. So kung may yung ating mga kababayan na interesado sila na makakuha po ng recipe nung ating mga gagawin ngayon, paano ba nila makukuha yung recipe? Saan ba ito available? Yes naman, makikita nila yung mga bagong recipe na ginawa ng BFAR 5. Sa September, ilalabas yung e-copy ng Fishitarian doon sa ating Facebook account. So doon nila makukuha yung mga bago-bagong mga fishery recipe na magugustuhan nila. Ayun. Actually po meron tayong maglalabas din tayo ng QR code. So kapag in-scan nila yung QR code, mararoute sila doon sa ating website. So meron tayong website. Available po doon yung ating Going Fishitarian. Yung pinakabagong edition, yung e-copy niyan ay lalabas this coming September. Pero yung mga previous na recipe book natin na Going Fishitarian is already available po sa ating website. Search nyo lang po BFAR Regional Office 5 website. So, para naman po sa mga hard copy, available din po yung ating Going Fishitarian na recipe book. Pwede po kayo mag-request sa aming information unit dito sa Regional Office.
So dumako naman tayo sa isa pang mahalagang bahagi ng ating talakayan dahil sa pagpoproseso, meron na tayong mga tulong or interventions. So kapag gumawa sila yung ating mga asosasyon o mga kababaihan ng mga produkto, mahalaga yung papel ng BIFAR sa pagsusuporta sa kanila sa marketing. So yung mga trade fairs and exhibits, Ma'am Elsa, paano ito nakatutulong sa ating mga Fisherfolk Association at ano ba yung tulong na ginagawa ng BIFAR Bicol? So, ang pagsali sa trade fairs ay nagbibigay ng exposure sa kanilang mga produkto. Dito sila nakakatanggap ng mga orders, partnership, at idea kung paano pagandahin ang kanilang mga produkto. Gaya ng grupo ng sisipag sa gayon sa Kamaniso na laging silang sumasali sa mga kadiwa ng Pangulo. So, tumaas ang kanilang order. At di lamang dito sa Bicol, meron din order na galing Manila at iba pang lugar dito sa Pilipinas. So isang halimbawa ay din ay yung katatapos pa lamang na Agri-Summit kung saan nakapagbenta sila at nagkaroon ng sales ng more than 500,000 sa 4 na araw lamang at meron pa sila mga after sales orders. Napakahalaga talaga ng mga trade fairs, ano. Ito yung isang role ng inyong section sa pagsusuporta sa ating mga entrepreneurs, agripreneurs, ano. And napaka-successful, congratulations po sa Agri-Summit involvement ng ating mga agripreneurs. And nasabi nyo nga, halos 500,000 yung kinita during the Agri-Summit. Congratulations, and napakaganda po ng mga kwento na yan. So, panghuling katanungan, Ma'am Elsa, ano po ba yung mensahe ninyo sa ating mga kababayan, sa mga stakeholders natin, sa mga fisherfolk, sa mga asosasyon, mga kababaihan na may interest din po na gustong matuto at maging involved sa value adding ng mga isda? Sa gitna ng patuloy na pagbabago sa industriya ng pangisdaan, kami sa Fisheries Post-Harvest and Marketing Section ng BIFAR 5 ay taus-puso nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsusumikap at dedikasyon upang mapanatili ang kabuhayan at seguridad sa pagkain ng ating bansa. Bilang katuwang nyo, patuloy namin sinusulong ang mga programang nakatuon sa pagpapababa ng post-harvest losses, pagpapataas ng kalidad ng produkto, at pagpapalawak ng merkado para sa inyong mga huli at mga produkto. Naniniwala kami sa pamamagitan ng tamang kaalaman, teknolohiya at suporta sa marketing, maaari nating mapataas ang halaga ng bawat isdang nahuhuli at naproproseso at masisigurong ito ay ligtas, masustansya at mapapakinabangan ng mas nakakarami. Sa mga MSMEs, fish processors, kababahihang mga ngisda, at ang mga kooperatiba dito sa Bicol Region, kami ay patuloy na narito upang tumulong sa pagdinang ng inyong kakayahan. Mula sa pagproseso hanggang sa pagdadala ng inyong produkto sa mas malawak na pamilihan. Ang bawat isda ay may halaga. Kung ito ay maayos na naalagaan, nagpuproseso at naibebenta ng tama, sama-sama nating paunlarin ang sektor na pangisdaan, hindi lamang sa pangingisda kundi hanggang sa hapagkainan. Mula laot hanggang merkado, kasama ninyo ang BIFAR Region 5. Maraming salamat at mabuhay ang ating mga bayani ng karagatan at kabuhayan. Maraming salamat, Ma'am Elsa Malna, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman sa episode natin ngayon sa Going Fishitarian. Maraming salamat, Weng. Ang BIFAR Bicol ay patuloy na nagpupursige na maihatid sa inyo ang dekalidad na serbisyo
at mga gabay simula sa pagprotekta ng ating pangisdaan, pag-aalaga ng isda, hanggang sa pagproproseso ng mga ito. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa ating talakayan ngayon. Salamat din Ma'am Maria Elsa Malna at ang buong team ng Fisheries Post-Harvest and Marketing Section sa mga kaalamang ibinahagi ninyo sa ating mga kababayan. Ang isda ay mayaman sa kalidad na protina at iba't ibang bitamina at mineral sa abot kayang halaga. Umaasa kami na ang episode na ito ay nakapagbigay sa inyo ng dagdag kaalaman at inspirasyon upang mas lalong masiyahan sa pagluluto ng mga pagkaing gawa sa isda at magbigay daan para sa inyong dagdag na pagkakakitaan. Patuloy nating palaganapin ang kamalayan sa responsableng pangingisda at suportahan ang mga inisyatibong naglalayong pangalagaan at paunlarin ang ating karagatan. Tungo sa serbisyong tapat, isda'y sapat, mangingisda'y angat. Patuloy nyo kaming subaybayan at i-follow nyo kami sa aming Facebook page, ang BFAR Bicol, at pwede rin nyo pong bisitahin ang aming website, BFAR 5 Regional Website, para sa mga updates ng aming mga programa at serbisyo. Muli, ako po si Weng Brisha Briones. Hanggang sa susunod na huling Biyernes ng buwan, dito pa rin sa Talakayang Pampangisdaan sa Ugnayan sa Bicol ng Philippine Information Agency, Region 5. Diyos mabalos po. Fisher Recipes, lutuing isda ng mga mangingisda. Marinal daw po sa Toya Gabos. Welcome po sa Banwa Nagainsa na kung saan nagpasalamat ako sa BIFAR na may promote ni sa moyang produkto, hindi pong sa moyang crabfish, pinakamasiram na crabfish, hindi po sa Banwa Nagainsa. Marinal daw, ako po si Teodora Aquino, membro ng Kagbunga Crabfish Producers Association of Gainsa. Andito po kami ngayon upang ipapahiling sa Indo kung paano po niya mo ipaprocess ang aming fish recipes na crabfish. Tara na, punan na! Ang inot na pong gibuhon, iyo ang paghugas sa talangka nganing malinig ang pagproseso. Habang naghuhugas ng talangka, may nag-iinit na yung tubig duman sa laog para sa balnian or blanching. Ang susunod pong proseso, iyo po ang paglabon sa ugama, na hapok lang po siya, na ready na siya sa desealing. Ang talangka pala, nahuhuli po sa Bicol River. Ang kumukuha po niyan, ang umuhuli po niyan, yung membro namin sa asosasyon ng mga kalalakihan. Napili ng LGU ang aming crabfish bilang pambatong produkto ng aming bayan sa One Town, One Product na programa ng National Government. Ito ay dahil nakilala ang bayan ng Gainsa sa aming masaganang huli ng talangka. Kasunod na proseso ay pagdidikdik ng talangka para kunin ang laman nito. Ang susunod pong proseso, yun po ni ang pagluto ng ating semi-processed crabfish. Bago po tayo magsimula, ipakilala ko muna ang aking partner na aking kumare, si Miss Edna Alinday. Siya po ang magluluto nito. Ayan, simulan na natin. Ayan, una po, ilalagay muna yung konting asin. Pangalawa, suka. Habang pitutunaw na po yung asin, ilalagay na po natin yung taba.
yung laman ng talangka. Ayan. Haluin po yan, lulutuin po ng mga 15 minutes hanggang maluto na po yung laman. At saka po yung aligi, yung taba ng talangka, imimix po yan upang magiging semi-processed crab paste. Ayan po, ang pagluto niyan, mga 15 minutes bago po siya haonin. Pagkatapos po ng pagpapakulo ng 15 minutes, ito na po yung semi-processed crab paste. Handa na po tayong magluto. Simulan na po natin paggisa. Ito na po yung nakabuting crab paste na pinagmamalaki ng Gainsa. Masiram po ini, pwedeng pasalubong at pwedeng ihalo sa Bicol Express, ampalaya at lumpia.